Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ibubuod natin ngayon ang pangalawang bahagi ng pelikulang Bahubali The Conclusion. Pagkatapos ng digmaan laban sa hukbo ni Kalakia, si Bahubali at kanyang kapatid ay napatunayan na magagaling na mga mandirigma, at sa pagligtas ng maraming inosenteng buhay sa panahon ng labanan, si Bahubali ang napili ng reyna na maging tagapagmana ng trono. Ang buong kaharian ay nagdiwang para sa koronasyon ng kanilang bagong hari. Upang matiyak ang kaunlaran ng susunod na hari, karaniwang ginagawa ng ina ng susunod na hari ang maglakad ng nakapaa patungo sa templo ni Shiva ng mahigit 50 kilometro ang layo mula sa palasyo, kaya si Shiva Agami ang gumawa ng sakripisyo na ito, ngunit nang nasa huling bahagi na ito ng layunin ay nawalan ng kontrol ang ilan sa mga elepante. At upang maiwasan ang pagtatangka ng pag-atake, tumakbo ang mga tao ngunit nagpatuloy ang reyna sa kanyang paglalakad nang biglang ang isa sa mga elepante ay labis na nagalit at sumugod patungo sa kanya. Gayunpaman, bago nito masaktan ang reyna ay dumating si Bahubali at ginamit ang isang kariton upang pigilan ito. Ipinagpatuloy ng reyna ang paglalakad at natapos ang nasabing ritual, at matapos sindihan ang apoy ibinigay ng reyna ang isang sibat sa kanyang anak, at sa tulong ng isang elepante ay tinamaan ni Bahubali ang kanyang target. At sa mga sumunod na araw ay tumulong ito upang alagaan ang reyna na nanghina matapos maglakad ng malayo ng walang saplot ang paa. Nang gumaling ang reyna, bumalik ang batang mandirigma sa kanyang hukbo at nagpatuloy na protektahan ang Mahishmati mula sa mga kaaway. Ang kanyang katapangan, kabaitan at katapatan sa pagprotekta sa mga tao ay mas lalong naging dahilan upang mahalin siya ng buong bansa na pumukaw naman sa galit ni Baijaladeva. Hindi nito napatawad ang kanyang asawa sa pagpili kay Bahubali sa pagpili bilang isang hari sa halip na si Balaladeva na kanilang lehitimong anak. Labis ang kanyang pot kaya't iminungkahi nito kay Balaladeva na patayin ang reyna, subalit dahil sa ang reyna ay napapaligiran ng mga tapat na tagapaglingkod, hindi nakinig ang binata sa payo ng kanyang ama, at bilang panganay sa magkakapatid, si Baijaladeva ang dapat na umupo sa trono at siya ang magbibigay sa anak ng karapatan upang mamuno. Ganun pa man dahil sa kanyang kapansanan, ang trono ay ibinigay sa kanyang kapatid na siyang ama ni Bahubali. Sa pakikinig sa hinaing ni Baijaladeva, sinabi ni Katapa na ang dahilan kung bakit hindi siya ang kinoronahan hindi dahil sa kanyang kapansanan kundi dahil sa kanyang limitadong utak. Sa araw ng koronasyon ni Bahubali, naghahanap si Sivagami ng magiging asawa nito, at dahil ang babaeng ito ay magiging reyna din ng Mahishmati ay kailangan maging matalino sa kanyang pagpili. Habang sinusuri ang kanyang pagpili, iminungkahi nito sa anak na maglakbay sa ibang mga lugar sa bansa upang malaman ang tungkol sa ibang kultura, at sa paglalakbay na ito ay sasamahan siya ni Katapa, at sa araw ding iyon ay sinimulan nila ang paglalakbay. Isang araw, huminto sila sa ilog upang painumin ang kanilang kabayo. Nakita nila ang mga katawan na lumulutang. Mabilis na napagtanto ni Katapa na ito ay kagagawa ng mga bandido na bukod sa pagnanakaw ay kanila rin pinaslang ang mga residente. Samantala, nang dumating sila sa isang nayon, nasaksihan nila ang pagdating ng mga bandido at ang mga kalalakihan sa nayon ay mabilis na naghanda sa pagsalakay. Ganun pa man, nang umatake ang mga ito patungo sa prinsesa ay gumamit ang dalaga ng belo at espada upang pigilan sila. Nang makita ni Bahubali ang magandang dalaga ay nahumaling ang binata at hindi na maalis ang mata nito sa dalaga. Dahil sa katapangan at husay nito sa laban, tinalo ni Devasena ang mga kalaban at nabihag ang puso ng dakilang mandirigma. Nang pumasok sila sa kagubatan, nakatagpo pa ng dalawa ang ilan sa mga bandido at nagtulungan ang dalawa upang tapusin ang mga ito, at habang nakikipaglaban ang dalawa, naaalala ng binata ang kagandahan ni Devasena at hindi na napansin si Katapa na humihingi na ng tulong. Ang general ay humiling na ihagis sa kanya ang sandata ngunit ang utak ng binata ay nasa kawalan at hindi niya ito marinig. Ganun pa man, nang tatapusin na ang general ng mga ito ay pinabagsak ni Bahubali ang isang malaking puno na tumapos sa mga bandido at nailigtas ang kaibigan. Pagkatapos ay tinapos nito ang isa na balak umatake ng palihim at hiningi ang tulong ni Katapa upang makuha ang puso ni Devasena. Pagkatapos ng labanan ay linapitan ni Katapa ang prinsesa at sinabing si Bahubali ay kanyang pamangkin. At ayon dito ang binata ay tinakwil ng kanyang pamilya at kailangan ng matutuluyan, kaya inimbitahan siya ng prinsesa na magtrabaho sa kastilyo at tuturuan niya ito na maging gwardiya dahil mukhang malakas ang kanyang katawan.
Nang dumating sila sa palasyo ay bumalik si Devasena sa pagsasanay upang mapahusay pa ang kanyang kakayanan bilang isang mandirigma, at sa kabila ng pinakamahusay humawak ng pana sa buong kaharian, hindi pa nagagawa ng dalaga na tumira ng 2 palaso ng sabay, ngunit sinabi ng kanyang kapatid na hari na magagawa niya rin ito. Samantala, sinubukan ni Varma na turuan si Bahubali kung paano humawak ng espada. Gayunpaman hindi nagpakita ang binata ng kakayahan na siya ay mandirigma, kaya hinawakan ni Varma ang kanyang kamay upang tulungan siya. At habang nag-ambala ito ng prinsesa ay hindi nito sinasadyang maputol ang kahoy. At upang hindi maghinala sa kanyang tunay na pagkatao, ibinigay ni Katapa ang papuri kay Varma. Sa sumunod na araw, binisita ng prinsesa ang bukirin sa kalapit na nayon upang puksain ang mga baboy ramo na sumisira sa mga pananim, at upang tulungan si Bahubali sa kanyang kasanayan, inutusan nito si Varma na isama ang binata. Si Varma at ang prinsesa ay naglaban kung sino ang may pinakamaraming mapapatay na baboy. Ganunpaman, nagulat ang prinsesa dahil wala sa kanyang mga palaso ang tumama sa target habang tinamaan ito ni Varma. At dahil kay Bahubali nagawa ni Varma na ilihis ang palaso ni Devasena at nagawang patayin ang hayop ng walang kahirap-hirap, kaya pumukaw ito sa tiwala ng dalaga dahil siya ang itinuturing na pinakamahusay na archer sa buong kaharian, ngunit ang resulta ng pangangaso ay hindi maipagkakaila. Kaya nagsimulang maghinala ang prinsesa na si Bahubali ang may gawa ng tagumpay ni Varma, at nang tingnan nito ang kanyang kamay ay sinabi nito na mayroon siyang kalyo ng isang mandirigma at alam kung papaano humawak ng espada, at upang subukan siya, pinilit siya ng prinsesa na labanan ng isang mabangis na toro, ngunit binitawan ng binata ang kanyang sibat at hinayaan na matamaan siya ng hayop, at mabilis naman siyang tinulungan ni Devasena. At nang dumating sila sa palasyo, nanatili ang prinsesa sa kanyang tabi hanggang sa matanggap nito ang tulong medikal na kailangan niya. Samantala, nakatanggap ng balita si Balaladeva na ang kanyang kapatid ay nasa kaharian ng Kuntala kasama si Katapa, at nang malaman nito na umiibig si Bahubali sa isang prinsesa, naisip nito ang isang plano na kunin ang dalaga. Hindi alam ni Sivagami na umiibig si Bahubali sa prinsesa, kaya sinabi ni Balaladeva sa kanyang ina na hindi nito mapigilan ang pag-iisip sa magandang prinsesa, at dahil sa pakiramdam na nagkasala siya na hindi nito ibinigay ang trono sa sariling anak, kaya ipinangako ng reyna na ipapakasal siya nito sa prinsesa ng Kuntala. Kaya inutusan nito ang punong ministro na magpadala ng malaking halaga ng alahas bilang regalo sa prinsesa at proposal ng kasal kay Devasena. At habang binabasa ng mensahero ang mensahe ni Sivagami sa prinsesa, nakikinig si Katapa sa kanilang buong pag-uusap at ipinagmamalaki nito ang kanyang reyna dahil naniniwala ito na pinili niya si Devasena bilang asawa ni Bahubali. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang tumanggi ang prinsesa sa kasal dahil sa tingin nito nagpadala ng malaking halaga ng alahas si Sivagami upang bilhin siya na maging manogang nito. Kaya ibinalik ng prinsesa ang mga alahas at nagalit ang reyna nang matanggap nito ang sagot ni Devasena. At dahil nabulag sa galit, inutusan ng reyna ang punong ministro na magdeklara ng digmaan sa kaharian ng Kuntala, habang pinutol siya ng kanyang asawa dahil si Bahubali ay nasa palasyo ni Devasena sa mga oras na yon. Kaya iminungkahi nito na utusan ni Sivagami ang kanilang anak na kunin ang prinsesa at dalhin ito sa Mahishmati bilang isang bilanggo. Samantala, sinabi ni Katapa sa kanyang hari na pinili si Devasena ng kanyang ina bilang kanyang asawa, ngunit tumanggi ang dalaga sa kasal. At nang marinig ito, masaya ang binata na gusto nito na mahulog ang loob ng prinsesa sa kanya, at hindi dahil sa korona nito. Nang biglang makarinig ang mandirigma ng kahina-hinalang ingay at napagtanto na ang hukbo ng kalaban ay papalapit sa kastilyo, at mabilis itong naglakad patungo sa silid ng prinsesa upang protektahan ito. Gayunpaman sa hinalang may ibang intensyon si Bahubali ay inatake siya ni Varma, at sa sandaling yun ay nagalit ang mandirigma at inihagis nito ang isang karuwahe sa kanyang direksyon. Natuklasan ni Varma na ang atake ay hindi para sa kanya kundi ito ay para sa mga kalaban na nasa likuran na niya. Nagmadali ito na patunugin ang alarma habang si Bahubali at Katapa ay pinipigilan ang hukbo ng kalaban. Nakita ng hari ng Kuntala ang mandirigma at nalaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Samantala,
Si Varma ay nagtago sa silid kasama ang mga babae sa palasyo at nagpunta doon si Bahubali upang hikayatin siya. Ibinigay nito kay Varma ang isang punyal at sinabing ito na ang pagkakataon ni Varma na maging isang tunay na mandirigma. At dahil sa sinabi nito, ginamit ni Varma ang punyal upang tapusin ang ilan sa mga kalaban at nagawang iligtas ang mga babae. Samantala, sinubukan ni Devasena na tapusin ang mga kalaban na pumasok sa palasyo upang kunin siya ngunit hindi nito mapakawalan ng mabilis ang kanyang palaso upang pigilan sila na makalapit. At nang malapit ng matalo ang prinsesa sa laban ay biglang lumitaw si Bahubali at sa isang tira ay nagawa nitong mapagpakawala ng 3 palaso sa mga kalaban. At matapos tapusin ang malaking bahagi ng hukbo ay tinuruan nito ang prinsesa kung paano tumira ng maraming palaso ng sabay-sabay. Madali nilang natalo ang mga kalaban ng magkasama. Pagkatapos ay sumama ang 2 sa mga mandirigma ng Kontala, at nang sumalakay ang mga kalaban, sila ay inatake ng isang kawan ng mga toro na may apoy sa sungay, nang maghiwalay ng landas ang mga hayop. Ang 2 hukbo ay nagharap at muling pinatunayan ni Bahubali na magiting siyang mandirigma, bagamat hindi nakikipaglaban para sa kanyang kaharian, nagawa nitong talunin ang napakaraming sundalo at ginamit ang mga toro bilang sasakyan upang marating ang dam. Sa puntong ito ay pinamunuan ni Bahubali ang maliit na grupo at naglagay ng mga kawit sa puno upang sirain ang kawang. Sa paraang ito ang buong hukbo na sumalakay ay binura ng mga alon at dinala sa pader ng kaharian. Nang makita nila ang determinado at lakas ng binata ay humanga sa kanya ang lahat ng mga taga-nayon kaya naman sinamantala ni Katapa ang pagkakataon upang ihayag sa hari ang tunay na dahilan kung bakit pumunta si Bahubali sa kanyang kastilyo. At nang malaman ito ng prinsesa, nakuha ang puso nito ng mandirigma at kinilig ng labis ang prinsesa. Maya-maya ay nakatanggap ng mensahe si Bahubali mula sa kanyang ina at inuutusan siya na dalhin si Devasena bilang kanyang bilanggo, at dahil sa galit mas gusto pa nitong mamatay kesa isuko nito ang kanyang dignidad. Pagkatapos ay inatake nito ang binata at nalaman ng lahat na ang lalaki ay ang sikat na mandirigma na si Bahubali na tinalo ang hukbo ng Kalakiyas. Pagkatapos ay inihayag nito na siya ay anak ni Sivagami at sinabi dito na pinili siya ng reyna na maging asawa ng kanyang anak ngunit hindi nito alam na si Bahubali ay umiibig sa kanya, at sa mga sandaling iyon upang maging asawa ay inanyayahan ito upang samahan siya sa kanyang kaharian. Dahil na rin sa nakakaramdam ito ng pagmamahal kay Bahubali ay tinanggap ni Devasena ang kahilingan. At sa sumunod na araw, ang 2 ay naghanda at sumakay sa isang bangka patungo sa Mahishmati, at pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay ay narating nila ang kanilang destinasyon at sinigurado ni Katapa na hindi dapat mag-alala si Devasena dahil isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. At sa pagpasok sa palasyo, humingi ng tawad ang prinsesa sa pag-insulto sa reyna at tinanggap siya ni Sivagami bilang kanyang manugang. Gayunpaman, nang pinili siya na maging kasintahan ni Balaladeva, inihayag ni Devasena na siya ay umiibig kay Bahubali at sinabi ng prinsesa na siya lang dapat mamili kung sino ang dapat na mapapangasawa niya, at nang marinig ito ng reyna ay naramdaman na hinamon ang kanyang awtoridad kaya inutusan ang mga sundalo na kunin ang prinsesa bilang isang bilanggo, ngunit bago pa makalapit ang mga sundalo ay nagsalita si Bahubali na ang lalapit sa prinsesa ay makakatikim ng galit niya. At dahil dito, inihayag ng reyna na kailangan niyang mamili sa pagmana ng trono o sa pagpapakasal kay Devasena. Sa walang pag-aalinlangan ay pinili ni Bahubali si Devasena, kaya't siya ang naging komandante ng hukbo at si Balaladeva ang magiging susunod na hari. Nang dumating ang araw ng koronasyon, ginabayan ni Bahubali ang karuwahe ng kanyang kapatid sa trono at natupad ni Balaladeva ang kanyang minimithi. Ganunpaman, nang hinirang si Bahubali bilang komandante, ang lahat ng tao sa Mahishmati ay ipinagdiwang at pinalakpakan siya, na pumukaw ng labis na selos at inggit kay Balaladeva dahil alam nitong hindi siya mamahalin ng mga tao sa kanyang kaharian. Ilang sandali ang lumipas, si Bahubali at Devasena ay ikinasal at sa unang buwan ng pagsasama nagdalang tao ang prinsesa. Pagkatapos ay naghanda sila ng pagsasalo-salo upang ipagdiwang ang nasa sinapupunan ng babae at dumating ang reyna upang ibigay ang kanyang basbas sa bata. Gayunpaman kahit ilang buwan na ang lumipas, nagkikimkim pa rin ito ng sama ng loob sa kanyang anak at hindi pinansin si Bahubali, at matapos matanggap ang basbas ng reyna,
Nakatanggap din ng regalo si Devasena mula kay Varma na nagpunta sa Mahishmati upang bisitahin ang mag-asawa. Dumating din ang haring si Balaladeva at sinabing bilang regalo sa prinsesa ay pagpapahingahin nito si Bahubali bilang komandante sa kanyang hukbo upang makasama nito ng matagal ang kanyang asawa. At sa kabila ng pagkadismaya sa balita, mabilis na sinunod ni Bahubali ang utos ng kanyang hari na nagpainis kay Devasena. Sinabi ng prinsesa na dapat ang asawa niya ang nasa trono ng Mahishmati, at ang kanyang kabastusan ay mas lalong nagpataas sa galit ni Shiv Agami. Makalipas ang ilang araw, si Setupati ay hinirang na bagong komandante ng hukbo at ginamit ang kanyang posisyon upang pagsamantalahan ang mga babae sa kastilyo. Ngunit nang hahawakan nito ang prinsesa ay kinuha ng prinsesa ang punyal sa bewang nito at pinutol ang kanyang kamay. Mabilis na dinala si Devasena sa korte upang litisin at ginamit ang kanyang tapang upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Lumipas ang ilang minuto at lumitaw si Bahubali. Mabilis na pinutol ang paglilitis upang ipagtanggol ang kanyang asawa. Nagalit ito nang makitang nakagapos ang asawa, at tinanong si Devasena kung ano ang nangyari, at nang matapos marinig nito ay pinutol ng mandirigma ang ulo ng komandante. Pagkatapos ay pinakawalan nito ang prinsesa. At dahil hindi pa tapos ang paglilitis, ang kanilang aksyon ay binigyan ng kahulugan bilang pagtataksil sa korona at ang mag-asawa ay pinalaya sa kastilyo. At sa kabila na hindi na miyembro ng maharlikang pamilya, ang dating komandante ay nagsabing maglilingkod ito at iaalay ang kanyang buhay para sa Mahishmati. At nang umalis ito sa palasyo, ang mandirigma ay lubos na tinanggap ng kanyang mga tao na nakaramdam ng kasiyahan na manirahan kasama siya sa mga sumunod na buwan. Nagsagawa si Bahubali ng mababang gawain tulad ng pangkaraniwang tao at si Devasena ay nasiyahan sa simpleng pamumuhay na meron sila, at dahil sa kanyang katalinuhan at pagiging malikhain, gumawa si Bahubali ng kasangkapan upang mapabilis ang trabaho ng kanyang mga kasama at mas lalong maging mas produktibo. At muling nabalot ng inggit na pinagmamasdan ni Balaladeva ang kanyang kapatid na nakikipag-ugnayan sa mga tao at napagtanto nito na habang nabubuhay ito si Bahubali ay mananatiling hari. At upang malutas ang problema, nagpadala ito ng tao upang patayin siya at sinubukan ni Varma na pigilan ito ngunit naharangan ito ng mga tao. Makalipas ang ilang oras, pumunta ito sa hari at sinabing si Bahubali ay nagawang makatakas sa pag-atake ng hindi nasasaktan. At nang matuklasan ni Varma na si Balaladeva ang nag-utos upang patayin ang sariling kapatid, sinabi ni Baijaladeva na masyado na itong masama at sinubukan siya na pigilan sa planong ito. Gayunpaman nauwi ito sa pag-atake ng kanyang sariling anak at sinabing tatapusin rin siya nito kung patuloy itong makikialam. At nang umalis ang hari, si Varma na nagtatago at nakikinig ay pumunta upang tulungan ang matanda at kinumbinsi siya ni Baijaladeva na ang pagpatay kay Balaladeva ang tanging paraan upang mailigtas si Bahubali at ang kanyang asawa. Kaya sinabi ng matanda na tutulong ito sa plano at dinala siya sa isang lihim na lagusan upang makarating sa silid ng hari kasama ang mga tauhan nito. Gayunpaman, pagdating sa lugar ay napagtanto ng lalaki na siya ay nahulog sa isang bitag. Matapos na mamatay ang lahat ng kanyang mga kasama ay sinubukan itong umatake sa hari, ngunit sinaksak ito ni Baijaladeva, at natuklasan nito na isa lamang itong panlilinlang. Upang palabasin na gustong patayin ni Bahubali ang kapatid ng tuluyang makuha ang trono, at matapos patayin si Varma, hiniling ni Balaladeva ang presensya ng reyna at sa testimonya ng kanyang ama, inakusahan si Bahubali sa pagpapadala nito ng kanyang mga tauhan upang tapusin sila. Nabigla si Sivagami nang marinig ito at hindi makapaniwala na ang kanyang pinakadakilang anak ay may kakayahan na magtaksil. Sa kabila nito, wala itong plano na hindi ito parusahan at sinabing ang pagkamatay ni Bahubali ay dapat na lumitaw na isang aksidente upang hindi ito magdulot ng pag-aalsa ng mga tao. At doon sinabihan si Katapa na gawin ang pagpatay, at dahil nanumpa ito na maglilingkod sa korona ay wala itong magagawa kundi ang sumunod sa utos ng reyna kahit na ito ay labag sa kanyang kalooban. Makalipas ang ilang oras, sinabihan si Bahubali na si Katapa ay pinarusahan dahil sa pagtataksil nito sa korona at nagmadali ito upang iligtas siya. Habang si Devasena ay nagsisilang sa kanilang sanggol, nang dumating si Bahubali at nakita ang kaibigan na nakatali sa isang punong nag-aapoy ay mabilis niya itong pinakawalan.
At sa mga sandaling iyon ang mandirigma ay tinamaan ng ilang palaso at sinubukan ni Katapa na patakasin ito dahil isang grupo ng mga kalaban ang paparating. Gayunpaman tumanggi si Bahubali na iwan siya at matapos tanggalin ang kanyang tali nagsimula itong makipaglaban. Tinapos nito ang ilan sa mga kalaban ng mag-isa at sinamahan siya ni Katapa sa pakikipaglaban. At gamit ang espada na gamit nito sa mga kalaban, sinaksak nito si Bahubali sa likod at bago mamatay ang mandirigma ay umupo na isang tunay na bayani. Pagkatapos ay dumating si Balaladeva sa lugar at habang inaatake ang wala ng buhay na kapatid ipinagdiwang nito ang kanyang tagumpay, at sa mga sandaling yun, sinabi sa kanya ng hari na ang lahat ay plano niya at napagtanto ni Katapa ang pinakamaling desisyon na ginawa niya. At nang bumalik ito sa palasyo sinabi nito kay Shivagami na ginawa nito ang kanyang utos at inihayag na ang reyna ay nasulsulan. Nang pumasok si Devasena sa palasyo dala ang kanilang bagong sanggol at sinabi ni Katapa kung ano ang nangyari. At sa lalong madaling panahon ay dumating ang mag-ama kaya inutos ni Baijaladeva sa kanyang asawa na dapat patayin din ang mag-ina, at dahil nalaman na nito ang katotohanan. Lumapit si Shivagami sa kanyang manugang at humingi ng kapatawaran sa lahat ng pinsalang nagawa nito at nagdadalamhati ang reyna na hinatulan niya ang kanyang anak ng hindi makatarungan. At idineklara sa lahat ng tao sa Mahishmati na ang anak ni Bahubali ang bagong hari na pinangalanan niyang Mahendra Bahubali. Pagkatapos ay hinatulan nito si Balaladeva ng kamatayan. Gayunpaman bago pa matupad ang utos na ito, inutusan ni Baijaladeva ang gwardiya na tapusin ang reyna at sanggol. Gayunpaman tinulungan ni Katapa ang reyna na makatakas ngunit nanatili si Devasena dahil sa kondisyon nito matapos nitong manganak. Hiniling nito kay Shivagami na iligtas ang buhay ni Mahendra at sinabing maghihintay ito hanggang bumalik ang kanyang anak upang iligtas siya. At habang patakas ang reyna sa ilog ay pinana ito ng kanyang anak sa likod at nahulog si Shivagami sa tubig kasama ang bata. Hindi pa rin nakontento si Balaladeva at dahil sa galit nito kay Devasena ay inutusan nito ang kanyang mga sundalo na wasakin ang kaharian ng Kuntala, at sa pag-aalala ng lahat na patay na si Mahendra Bahubali na gawa ng kanyang lola na iligtas siya bago pa ito malunod. At lumipas ang 25 taon at ngayon na nailigtas niya ang kanyang ina, ang tunay na hari ay naghahanda upang kunin niya ang kanyang karapatan sa trono, at matapos magtipon ng ilang mga kasama, si Bahubali at ang kanyang hukbo ay nagmarcha patungong Mahishmati at mabilis na naghanda si Balaladeva para sa isang laban, at habang nakatingin sa telescope, nakita nito si Devasena na papalapit dala ang ulo ni Badrudo na kanyang nakababatang kapatid at sa tabi nito ay si Bahubali, at sa puntong ito napagtanto ng hari na haharapin nito ang malaking banta at tila natulala, at habang hawak ang ulo ni Badrudo ay nangako ang lalaki na ipaghihiganti nito ang pagkamatay ng kanyang kapatid at inutusan ang kanyang mga sundalo na umatake. Sa puntong yon ay ginamit ni Bahubali ang isang bitag upang patumbahin ang ilan sa mga kalaban at pinamunuan ni Katapa ang mga mandirigma sa labanan, at sa panahon ng labanan lumitaw si Balaladeva gamit ang kanyang karuwahe. At matapos tapusin ang kapatid ni Devasena, nahuli niya uli ito at pagkatapos dinala niya uli ang babae pabalik sa palasyo. Nang makita nito na ang kanyang ina ay muling kinuha, sinundan ito ni Bahubali, ngunit bago pa nito marating ang kastilyo ang tulay ay isinara, at sa oras na yon ilang daang palaso ang pinakawalan patungo sa direksyon niya ngunit si Katapa ay biglang lumitaw upang protektahan siya, at dahil wala silang ibang daanan papasok ng palasyo, naisip ni Bahubali na gamitin ang mga puno upang itapon ang mga mandirigma sa loob, at upang maiwasan na masaktan, nahati sila sa maliit na grupo at ginamit ang kanilang mga kalasag upang bumuo ng isang bilog upang protektahan ang kanilang sarili sa kanilang pagbagsak. At matapos ang pagsalakay, ginamit ni Bahubali ang isang maso upang sirain ang kadena na nakahuk sa tulay at sa ganitong paraan ay nagawa ng kanyang mga kasama na pasukin ang kastilyo at muli nitong pinalaya ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinindihan ni Avantika ang sulo upang makalakad si Devasena sa templo upang tuparin ang ritual na magdadala ng tagumpay sa kanyang anak. Samantala, si Bahubali at Balaladeva ay nagharap sa isang huling laban. At matapos na mapatalsik ang kasalukuyang hari ng Mahishmati, umatake ito sa kanyang pamangkin at winasak ang espada nito sa kanilang labanan,
Pagkatapos ay pinabagsak nito ang malaking tirador ngunit nagawa ni Bahubali na iwasan ang pag-atake at nagpakawala ng malakas na suntok sa kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay ginapos ni Balaladeva ang kanyang leeg ngunit sinira ni Bahubali ang estatwa at nagawang makaligtas at pagkatapos ay inatake nito ang kanyang tiyuhin gamit ang isang puno. At upang pigilan si Devasena sa kanyang paglalakad, inutusan ni Baijaladeva ang kanyang gwardiya na sunugin ang tulay. Ganunpaman, ang rebulto ng hari ay nasira sa labanan ng dalawa at natanggal ang ulo nito at bumagsak sa tulay, at dahil dito, nagawa ni Devasena na ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. At kinuha ni Balaladeva ang pagkakataon na ilabas ang galit sa kanyang pamangkin na nararamdaman nito sa amang si Bahubali. Sinabi ng lalaki na sa pagkakataon na ito ay magkakaroon siya ng kasiyahan na tapusin ang kanyang pamangkin. Ganunpaman, pagkatapos palayain ang sarili, linagyan ng tunay na hari ng mga kadena ang kanyang kamao na ginamit sa kanyang ina at ginamit ito upang umatake sa kanyang tiyuhin hanggang sa hindi na ito makapagpatuloy sa laban. Pagkatapos ay hinagis ang lalaki sa hukay at sinaksak ang kanyang hita gamit ang espada, at dahil hindi na makabangon, walang magawa si Balaladeva habang palapit sa kanya si Devasena at ginamit ang sulo sa kanyang ulo upang sindihan ang kaaway. At ngayon na natapos na ang malupit na paghahari sa kaharian ay maaari nang kunin ni Bahubali ang kanyang pwesto sa trono at maging hari ng Mahishmati. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.